Ang Israel sa ngayon ay titigil sa mga military action sa Gaza Strip kung pakakawalan ng Hamas ang mga bihag na hawak nila sa nasabing teritoryo. Ito ay sinabi sa mga mamamahayag ng permanenteng kinatawan ng Estado ng Israel sa UN, si Danny Danon. Ito'y magiging isang himala at naniniwala akong magtatapos ang aming mga aktibidad sa Gaza kapag pinalaya ang mga bihag. Ito mismo ang sinabi niya nang tanungin kung ano ang magiging reaksyon ng Israel sa pagbabalik ng mga bihag na hawak sa enclave. Sa katunayan, maaari itong mangyari bukas ng umaga kung palalayain ng Hamas ang mga bihag. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ako optimistic na mangyayari ito. Sa ngayon, nagpakawala ang Hezbollah ng humigit kumulang 190 rocket sa Israel noong Lunes, ayon sa ulat ng IDF, na nagsabi ring karamihan sa mga ito ay nakatuon sa hilagang bahagi ng bansa. Noong gabi ng Lunes, sinabi ng Hezbollah na naglunsad ito ng sunod-sunod na mga rocket patungo sa isang military intelligence base sa labas ng Tel Aviv. Na-activate ang mga alarma ng air raid sa buong gitnang bahagi ng bansa. Ayon sa IDF, mga 5 launches ang nakita na tumawid mula Lebanon at ang ilan ay na-intercept ng Air Force habang ang iba ay bumagsak sa isang open area. Inatake din ng mga unit ng Shiite militia Hezbollah ang ilang mga military facility sa hilagang Israel noong Lunes. Ayon sa ulat ng Military Information Service ng grupo na ipinost sa kanilang Telegram channel, ang pangunahing target ng mga mandirigmang Shiite ay ang Israeli Military Intelligence Base na glilot sa lugar ng Ramat Hasharon, malapit sa Tel Aviv. Nagpakawala ang mga puwersa sa Lebanon ng ilang rocket sa intelligence center ng glilot ayon sa teksto. Ang operasyong ito ay isinagawa bilang depensa ng Lebanon at ng mga tao nito, bilang tugon sa mga barbarikong pambobomba na isinagawa ng Israeli Air Force. Nagpaputok din ang mga unit ng Hezbollah ng maraming rocket launcher sa mga pamayanan ng Adamit, Hanita at Shlomi sa Western Galilee. Tumunog ang mga sirena ng air raid sa Avivim, Dalton at Yiron. Sa loob lamang ng 24 oras, nagsagawa ang mga mandirigmang Shiite ng 13 na armadong pag-atake, pinupuntirya ang base militar ng Nimra sa Tiberias gamit ang mga rocket. Pinasabugan din ng rocket ang lungsod ng Katsrin sa Golan Heights at Safe sa Lower Galilee. Inutusan din ng Hezbollah ang mga mandirigma nito na huwag targetin ang mga puwersa ng Israel na malapit sa isang UN peacekeeper base sa bayan ng Marun al-Ras sa hangganan ng Lebanon, ayon sa isang pahayag mula sa isa sa mga field commander ng grupo noong Lunes. Nagtatayo ang militar ng Israel ng isang forward operating base malapit sa misyon ng UN peacekeeping sa Blue Line sa Timog Lebanon. Ayon sa isang opisyal na humiling na manatiling hindi pinangalanan dahil sa sensitibo ng sitwasyon, inilalagay ng base na ito sa panganib ang mga peacekeepers. Naniniwala naman ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization na ang datos na naitala sa pinakahuling seismic event sa Iran ay naaayon sa mga lindol na dati nang naitala sa teritoryo ng Islamic Republic. Ayon kay Mikhail Ulyanov, permanenteng kinatawan sa International Organization sa Vienna sa kanyang post sa Telegram. Kaugnay ng mga seismic event sa Iran noong October 5, may mga haka-haka na ito ay posibleng sanhi ng mga nuclear tests. Inanalisa ng CTBTO ang mga signal mula sa 25 nitong station at napag-alamang ang mga naitalang waveforms ay katulad ng mga nakaraang lindol sa Iran. Ito mismo ang isinulat ni Ulyanov sa Telegram. Isang lindol na may lakas na 4.5 magnitude ang naitala sa lalawigan ng Semnan sa Iran, timog silangan ng kabisera na Tehran, noong October 5. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 10 kilometers. Ilang mga Western at Israeli analyst ang nagsabing posibleng nagsagawa ng isang underground nuclear test ang Iran, na iniuugnay ito sa di-umano'y tugon ng Israel sa naunang missile attack ng Iran. Iniulat ng Nor News Agency na ang mga ulat tungkol sa umano'y nuclear test ng Iran ay ikinakalat ng mga US government at Israel bilang pagtatangka na palakasin ang mga anti-Iranian sentiments. Ayon sa agency, ang ganitong uri ng weapon program ay taliwas sa doktrinang pangdepensa ng Iran at sa isang fatwa, isang legal na opinyon ng isang relihiyosong leader na inilabas ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na nagsasaad na ang pagdevelop ng mga sandatang nuklear ay labag sa mga alituntunin ng Islam. Noong Lunes, naglunsad ang Israel ng matinding series ng air raids sa Timog Lebanon, kung saan tinarget ng 100 aircraft ang humigit kumulang 120 na lugar sa loob lamang ng isang oras, ayon sa militar ng bansa. Nagbigay ng agarang babala ang tagapagsalita ng IDF para sa mga sibilyan ng Lebanon na umiwas sa mga dalampasigan o sa mga bangka sa baybayin mula sa Awali River patungong Timog hanggang sa may karagdagang abiso. Ang series ng mga strike ay isinagawa habang ginugunita ng mga Israeli ang anibersaryo ng mga pag-atake ng Hamas noong October 7 noong nakaraang taon, na siyang naging mitsa ng isang taon ng lumalalang digmaan sa rehiyon. Inanunsyo rin ng IDF
Noong Lunes na itinakda nito ang isang bagong saradong military zone sa hilagang Israel, ang ika-4 na saradong lugar mula nang magsimula ang ground invasion na umaabot pa silangan mula sa baybayin ng Mediterranean. Ang mga target na ito ay pag-aari ng iba't ibang unit ng Hezbollah, kabilang ang mga regional unit ng Southern Front ng Hezbollah, ang Radwan Forces, ang Missiles and Rockets Force, at ang Intelligence Directorate ayon sa pahayag ng IDF. Ang operasyong ito ay kasunod ng isang series ng mga pag-atake na naglalayong pahinain ang kakayahan ng Hezbollah sa pamumuno, pagkontrol, at pagpapaputok, pati na rin ang pagtulong sa mga ground forces sa pagtamo ng kanilang mga operational goals. Habang ginaganap ang mga memorial event sa buong Israel, nagpatuloy ang karahasan sa maraming larangan at pinalawak pa ng Israel ang kanilang operasyon sa lupa sa Lebanon, kasama ang mga unit ng 3rd Division na sumali sa labanan. Sa gitna ng malinaw na ebidensya na mabilis na pinalalakas ng Israel ang kanilang mga military operation laban sa mga proxy na kaalyado ng Iran, nagpakawala ng mga rocket ang Hamas mula sa Gaza upang sumabay sa mga memorial event na nanumpang ipagpapatuloy ang isang mahaba at masakit na digmaan ng pag-ubos laban sa Israel. Bagaman limitado ng 12 months ng malawakang opensiba ng Israel na kumitil ng higit sa 41,000 na buhay ng mga Palestino, nakakapagpaputok pa rin ng rocket ang Hamas sa kabila ng mga panapanahong pahayag ng IDF na talo na ang grupo. Sa kabila ng mabilis na pagtaas ng tensyon, patuloy ding nagpaputok ng mga missile ang Hezbollah sa Israel sa buong araw ng Lunes, habang isang ballistic missile mula sa mga Houthis ng Yemen ay napabagsak sa dapit hapon. Lumalalim ang takot sa mas malawak na regional escalation, lalo na sa inaasahang malaking ganti na ipinangako ng Israel kaugnay sa malawakang missile attack ng Iran noong nakaraang linggo, na binigyang diin ng anunsyo ng UK na inalis nito ang mga pamilya ng mga diplomat sa rehiyon. Sa mataas na inaasahan na maaaring maglunsad ng malaking ganti ang Israel laban sa Iran, anumang sandali, inulit ng Tehran ang kanilang posisyon na sila'y tutugon sa anumang pag-atake ng Israel sa kanilang teritoryo. Sa Lebanon, kung saan iginigiit ng Israel na ang kanilang isang linggong operasyon sa lupa ay limitado at targeted, kasali na sa labanan ang mga unit ng 3 division, matapos i-anunsyo ng IDF na sumali na rin ang kanilang 91st Division sa pagsalakay sa lupa noong gabi ng linggo. Nagpakita ang mga night vision images noong Lunes ng isang hanay ng mga infantry na pumapasok sa Lebanon na may dalang mabibigat na bag at sleeping pads na nagpapahiwatig na hindi ito isang maikling raid lamang. Ayon sa pahayag, muling idineploy ang mga puwersa ng division sa hilagang Israel sa loob ng nakalipas na 2 linggo, sumama sa mga unit ng 36th at 83rd Divisions na nakikipaglaban na sa Lebanon. Ang lumalawak na labanan ay nagdudulot ng panganib na mas higit pang madamay ang Estados Unidos, na nagbibigay ng military at diplomatic support sa Israel. Ang mga militanteng grupo na kaalyado ng Iran sa Syria, Iraq at Yemen ay sumali na rin sa pamamagitan ng mga long-distance strike laban sa Israel. Isang bagong serye ng mga airstrike ang tumama sa mga suburb ng Beirut noong huling bahagi ng linggo, habang pinalakas din ng Israel ang pambobomba nito sa hilagang Gaza, kasabay ng panawagan para sa paglikas ng mga residente sa hilaga ng teritoryo sa gitna ng patuloy na operasyong militar. Sa Timog Lebanon, isang pag-atake ng Israel ang kumitil sa hindi bababa sa 10 bumbero, ang pinakahuli sa series ng mga pag-atake na kumitil sa 12 ng mga unang rumesponde, ayon sa Ministry of Health ng Lebanon. Ayon dito, ang mga bumbero ay nasa isang gusali ng munisipyo sa bayan ng Baraachit sa Timog, na tinamaan habang naghahanda sila para sa isang misyon. Iniulat ng Lebanon State-run National News Agency na may higit sa 30 pag-atake ang naganap magdamag hanggang linggo, habang sinabi ng militar ng Israel na humigit kumulang 130 projectile ang tumawid mula sa Lebanon patungong teritoryo ng Israel. Noong nakaraang linggo, naglunsad ang Israel ng tinawag nitong limitadong operasyon sa lupa sa Timog Lebanon matapos makitil si Hassan Nasrallah, ang matagal ng pinuno ng Hezbollah, kasama ang karamihan ng kanyang mga pangunahing komander sa serye ng mga pag-atake. Ang labanan ay itinuturing na pinakamalubha mula noong buwan ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong 2006. Hindi bababa sa 1,400 na mga Lebanese, kabilang ang mga sibilyan, medic at mga mandirigman ng Hezbollah, ang nakitil, at 1.2 milyong katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Israel, ang kanilang layunin ay patalsikin ang grupong militante mula sa Blue Line boundary sa pagitan ng dalawang bansa upang makabalik sa kanilang mga tahanan ang 10,000 mamamayan ng Israel. Nagtatayo ang militar ng Israel ng isang forward operating base malapit sa misyon ng UN peacekeeping sa Blue Line sa Timog Lebanon. Ayon sa isang opisyal,
na tumangging magpakilala dahil sa sensitibong kalagayan, ang base ay naglalagay sa panganib sa mga peacekeeper. Tumanggi ang United Nations Interim Force in Lebanon na itinatag upang subaybayan ang pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Timog Lebanon pagkatapos ng pagsalakay ng Israel noong 1978 sa kahilingan ng militar ng Israel na bakantehin ang ilang posisyon nito bago ang ground incursion. Sinabi ng Hezbollah na hindi nito tatargetin ang mga puwersang Israeli malapit sa base at inakusahan ng Israel ng paggamit ng mga sibilyan bilang human shields. Samantala, sa Gaza, kung saan matindi rin ang pagtaas ng operasyon ng militar ng Israel, umabante noong Lunes ang mga tangke ng Israel sa Habalia, ang pinakamalaki sa 8 makasaysayang kampo ng mga urban refugee sa Gaza Strip, matapos itong palibutan ayon sa mga residente. Nasa bagong yugto na tayo ng digmaan ayon sa mga leaflet na ibinagsak ng militar ng Israel sa lugar. Ang mga lugar na ito ay itinuturing na mga mapanganib na combat zones.